Binabantayang si Kaloy, isa na siyang low pressure area ayon sa aking tropical cyclone sector. Pero nanatiling tropical depression pa ito kay Pag-asa at Japan Meteorological Agency. Pero inaasa na rin itong madidissolve sa loob ng 40 oras o halos mag-maintain na lamang ito bilang remnant low pressure area. Mga pag-ulan, iiral pa rin sa bahagi ng Eastern Visayas at maaring umabot sa Southeastern Luzon bunsod ng extension trough ni Bagyong Kaloy. Inaasahan pa rin sa nalalabi ng Northern Mindanao at Eastern Mindanao makakaranas ng maulap na panahon at katamtaman, pero patuloy na maaraw at maalinsangan naman sa nalalabi ng South Luzon kasama na ang Metro Manila at Extreme North Luzon. Maliit ang tsansa ng pag-ulan na nanatiling naka-forecast. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, May 11, 2026. Ang oras sa ating Boss Point may maga ay alas 11:16 na ng umaga. Patuloy pa rin tayo na magiging maaraw at maalinsangang panahon. Bukod sa hot humid ang magiging panahon pa rin natin sa halos buong Northern Luzon, kabilang na ang Metro Manila at Calabarzon area. Magiging katamtaman din maaraw din ang bahagi ng Bicol Region, although ang bandang Eastern Visayas at Northeastern Mindanao medyo magiging mas maulap kayo dyan at expected ang mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan na may kasabay po na hangin na bunsod po ng easterlies. At yung trough extension kasi ni Kaloy medyo nagpapang-abot dyan sa may bandang Eastern Samar Region, kaya makakaranas din kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Nakagaya kahapon ay meron po kayong mga huling recorded ng mga pag-ulan dyan sa iba't ibang bahagi ng Visayas. So, iwasan pa rin natin na magbibilad lalo na sa Metro Manila dahil patuloy pa rin ang ating grabing init ng panahon. So, mula sa ating current conditions of forecast po tayo, gloomy, haze at few clouds pa rin tayo at inaasahan na medyo may bugso tayo ng hangin ha. Umaabot ng 21.7 km per hour yung bugso ng hangin. So, most probably ay average natin naglalaro sa 24. Minsan pumapalo yung bugso ng hangin to 52 km per hour po as of 11:13 a.m. So may mga pagbugso po tayo ng hangin ha. Senyalis na medyo malakas ang bugso ng hangin sa dagat Pasipiko natin. At siyempre yung steering environment na lumalakas ito habang nariyan yung presensya nga po ng sirkulasyon na si Tropical Depression Kaloy or low pressure area na sa ating tropical cyclone sector. Sa lowest temperature na natala na weather station kaninang 5:29 a.m. ay nasa 28.6 degrees Celsius ang lowest nito, pero kahapon ay grabe pa rin ang aming init, 36 degrees Celsius po, sarado ito, na napaka-init pa rin ang grabe na panahon. Ibig sabihin lamang ang heat index sa amin pumalo ng 50.3 degrees Celsius ang heat index. Kung titingnan naman natin sa heat index forecast nationwide as of 10:59 a.m., meron na kaagad kaming danger of 45.9 degrees Celsius, instrumentation reading na heat index po ito. Halos kapareho sa forecast ng ECMWF, so tama lamang nakasalukuyang ganito po yung forecast, pero maaaring umabot muli yan sa 50 degrees Celsius sa amin sa Caloocan. Sa maghapon, mukhang yan na ang pinakamataas daw sa amin ngayong umaga. Dire-diretso na yan hanggang alas 3 daw ng hapon po o hanggang alas 4. Yan, hanggang 45 degrees Celsius daw ang pinakamataas na init factor namin. Sa heat index report ni Pag-asa kahapon ay nangunguna sa may pinakamatataas na may tig 45 degrees Celsius. Tingnan natin kung mayroon pang 46. Yun, nangunguna ang 45 degrees Celsius ang bahagi ng Baler Aurora na may 45 degrees Celsius. Sumunod ang 44 degrees Celsius sa may bandang Dagupan, Pangasinan. So, pansin natin, matataas po yung heat index sa kanila. Kasabay na ang Kasiguran Aurora. Yan, matataas ang heat index po dyan. Well, sa forecast natin kahapon, hindi naman tayo nagkamali na asahan na ganyan katalaga kataas ang ating heat index. At in-expect natin ngayong maghapon mula sa heat index forecast nationwide, ganyan din ang magiging heat index natin. Mula sa bahagi ng Tugigaraw, ang heat index sa kanila ay 45 degrees Celsius at papalo ito hanggang 48 degrees Celsius mamayang alauna.
hanggang alas 2 ng hapon. So grabe pa rin ang alinsangan at init ng panahon. Sa Santiago Isabela naman, kung titingnan, 43 degrees Celsius at aabot ito ng hanggang 45 to 46 degrees Celsius mamayang alas 3 daw ng hapon. So grabe pa rin ang init dyan sa bahagi ng extreme North Luzon. Ganon din sa Dagupan, Pangasinan na may 44 degrees Celsius po kayo. Mukhang yan ang aabot pa sa 45 degrees Celsius. Mamayang alas 3 hanggang alas 5 ng hapon ha. Aabot sa 45 degrees Celsius daw ang inyong heat index. Grabe pa rin ang inyong heat index dyan. Lalo na sa Central Luzon na may 45 degrees Celsius po at papalo ito hanggang 47 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 3 daw ng hapon. So grabe pa rin ang init dyan sa lugar ninyo. So sa Batangas naman, kung sisilipin natin, nasa 46 degrees Celsius po ang inyong heat index at papalo pa ito hanggang 47 degrees Celsius ngayong tanghali alas 12 hanggang alas 2 daw ng hapon. So grabe rin ang heat index sa inyo. Sa San Jose Occidental Mindoro naman, mataas din, 40 degrees Celsius at aabot ito hanggang 42 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. Sa Puerto Princesa naman, sa Palawan, mataas din at 42 degrees Celsius, which is mukhang yan ang pinakamataas sa inyo hanggang ngayong 12 o'clock ng tanghali. So maaraw din sa inyo dyan at matindi ang hot humid na panahon. Pagdating sa Visayas ay mataas pa rin, ay nasa 43 degrees Celsius po at 44 degrees Celsius ang pinakamataas sa inyo ngayong tanghali, 12 o'clock hanggang alas 2 ng hapon. Sa Mindanao naman, sa City of Davao ay bahagya lamang na mataas, 39 degrees Celsius, pero aabot na ito hanggang 42 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. Despite na medyo maulap kayo dyan at may mga isolated din showers, medyo mataas po ang inyong heat index ha, so iwasan natin masyado mag-dehydrate. Sa bahagi naman ng Zamboanga Peninsula, 40 degrees Celsius na ang pinakamataas sa inyo sa maghapon hanggang ngayong alas 12 po ng tanghali. And then the rest mukhang mababa naman. Ibig sabihin medyo mas maulap sa inyo dyan at malamang ay nagkakaroon tayo ng mostly cloudy at expected ang forecast ng isolated rain showers. Kung sisilipin naman natin ng PX streams in past 24 hours, nangunguna pa rin ang load natin dito kasi hindi nag-view dun sa dashboard. Ang Tugigaraw na may 39 degrees Celsius, grabe po init sa kanila, 39 degrees Celsius. At mga pangalawa lang ang Clark Air Base na may 38 degrees Celsius, mataas pa rin ha. At Subic Bay naman ay 37 degrees Celsius. Sa Naiya naman ay 36 degrees Celsius, mas mataas. So halos panglima kami sa Caloocan na may 36 degrees Celsius na outside air temperature. Grabe ang taas ha. Sa lowest naman, nangunguna pa rin ang Baguio na may 18.4 degrees Celsius lowest. At sa Inulan naman ay ang Sangley Point sa Inulan pala, binabasa ko dito yung maximum average wind speed. Ang Sangley Point ay may average of 16.5 kilometers per hour na hangin in past 24 hours. So 10 kilometer lang sa amin sa Caloocan, so mababa. Sa maximum precipitation naman, nangunguna ang Malaybalay Bukidnon na may total of 54 mm sila na total rainfall. At mga pangalawa ang Hinatuan na may 25.8 mm na total rainfall. So mostly bandang mga Mindanao ang may pinakamaraming buhos ng ulan in past 24 hours. Sa atin namang outside humidity, meron tayong 71% na katamtaman na outside humidity. So pag mataas ang air temperature natin, aksahan natin ha, malagkit-lagkit, na grabe na naman ang ating alinsangan yan. Bumaba ito ng 2% since last hour at 1,008 hectopascals naman ang barometric pressure. At steady ito since last hour. Medyo low tide pa po tayo ha, pero paangat na po ito to high tide po. Sinabi na natin na ngayong araw ina-expect ang pinakamataas 0.8 meters ang taas ng sea level natin. So delikado pong pumalaot ngayon ha, lalo sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Sumabay po kayo sa mga medyo malalaki-laking bangka, lalo na't medyo maalon tayo sa silangang bahagi ng bansa dahil sa presensya nga po ni Kaloy. Kaya nagkakaroon ng medyo mataas na swelling dyan na halos 1 meters ang mga alon. Normal ang ating air quality, good naman, wala naman masyadong masamang air quality tayo. So diretso agad tayo sa ating almanac. Sumikat ang haring araw kaninang 5:29 AM at lulubog po ito mamayang 6:15 PM. At ang ating moonrise and moonset, pamoonset pa lamang po tayo mamayang 12:59 o halos alauna mamayang hapon. So palubog pa lamang po ito, 21 degrees elevation. Lulubog pa lamang po ito mga mamayang alauna siguro eksakto. And then magmo-moonrise pa po ito bukas po ng madaling araw na ng 1:40 AM magmo-moonrise at sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes
asahan na magiging maulap daw tayo sa hapon. Pero maliit pa rin ang tsansa na pag-ulan na 3%. Well, hopefully pumasok yan. Bukas ang Martes, partly cloudy din daw ang ating umaga at maghapon, pero meron daw tayong 19 to 20% chance na uulanin daw. Highest and lowest temperature expected maglalaro 35 to 36 degrees Celsius and lowest temperature expected 27 to 29 degrees Celsius. Ayon naman sa huling record ni Pag-asa sa ating dashboard, although madaling araw ito, namataan ng tropical depression na si Kaloy, layong 570 km east ng Surigao City, Surigao del Norte, o 530 km east of Guian Eastern Samar na may maximum sustained winds of 35 km per hour malapit sa gitna at bugsong 55 km per hour. Kumikilos ito pa northwestward sa bilis na 15 km an hour. Halos pareho yan sa ating report kahapon. At sa ating actual ay nasa 37 km per hour na lamang yung 1 minute average ito ayon sa aking tropical cyclone sector. Yan. So since late naman ito, malamang ay mas mababa na ngayong araw. Highest sa lowest temperature expected maglalaro 35 to 36 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 27 to 29 degrees Celsius po. Sa halos buong linggo natin ngayon, base sa ating busy short-term weather forecast, mukhang magiging maulap tayo at mukhang magkakaroon tayo ng mga pag-ulan or localized thunderstorms. Pagdating siguro naman ng Thursday hanggang Saturday. Well, tingnan natin sana, hopefully, makakaranas na tayo ng pag-ulan dito sa Metro Manila dahil halos isang buwan mahigit, wala tayong naranasang mga pag-ulan. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita po natin dito sa pinaka-true colored rated. Makikita natin halos walang kaulapan ang buong Nodo Luzon. Ilang partly cloudy lamang dito sa may banang silangan ng Nodo Luzon hanggang dyan sa may banang Bicol region. Although yung maulap na panahon na yan, maninipis lamang yan. So, magkakaroon tayo ng ilang gloomy na panahon maging sa bahagi ng Calabarzon. Pero generally, maaraw at matindi pa rin ang init ng panahon natin sa maghapon. Hot dry po tayo at asahan natin ang mataas na alinsangan maging sa bandang Bicol region po at Mimaropa. Pagdating naman ng Eastern Visayas, magiging partly cloudy to mostly cloudy po tayo dahil yung presence po ng outer trough ni Kaloy umaabot po dyan sa inyo sa Eastern Samar. So, swertehan na lamang kung magkakaroon ng pag-ulan, mga kalat-kalat po ito. So, good thing wala tayong masyado magiging problema gaya nga po ng analysis natin kahapon para maibsan din ang grabing init at alinsangan. Although maaraw pa rin kayo dyan, maging sa bahagi ng Leyte, partly to mostly cloudy lang ang madalas iiral maghapon. So mula sa bahagi ng Southern Leyte, magiging maulap din tayo sa ilang bahagi ng Surigao del Norte, usually bandang Dinagat Islands at Siargao Islands sa Mindanao. Pero rest ng Central Visayas at Western portions ng Visayas, kasama na ang Panay Island, Iloilo, hanggang Bacolod po at Cebu. Maaraw at hot humid din ang panahon natin, although at least hindi ganun kataas ang heat index. Pero base sa ating huling heat index forecast, papalo pa rin ng mahigit sa 44 degrees Celsius ang forecast ninyo dyan. So huwag masyadong magbibilad at iwasan din ang masyadong tumutok ng direkta sa sikat ng araw. Malakas po ang ating ultraviolet rays sa palo ng intensity of 9 to 11 yung ating ultraviolet. Makikita niyo yan sa aking dashboard po base sa aking weather station reading. Sa Mindanao naman, ang kanlurang bahagi ng Zamboanga Peninsula, mukhang nakakaranas tayo ng localized thunderstorms dyan, kabilang ng Zamboanga City at isla ng Basilan na Tulusulo. So medyo good thing po tayo dyan, mukhang hindi naman ganun katindi ang mga heavy rain showers, although clustered ito, panandalian lamang at hindi naman tumatagal. Ingat na lamang kung medyo matagal-tagal ang buhos ng ulan dyan dahil mayroon tayong heavy rain potential dyan sa Zamboanga City at Basilan. The rest ng Zamboanga Peninsula, at least sa Zamboanga del Norte hanggang Dipolog, at least partly cloudy tayo dyan. At may mga umiiral din na mga ilang mostly cloudy at mga forecast ng isolated na mga light to some moderate rain showers. Pero nalalabi ng Northern Mindanao hanggang Central Mindanao, magiging maaraw pa rin tayo. Patuloy na partly cloudy lamang, pero generally ay clear skies naman tayo, katamtaman ang panahon, maaraw at medyo maalinsangan pa rin tayo kahit papaano po dyan. So kung isa-sandwich mode natin para makita natin ang kaulapan, makikita natin ang maulap na bahagi dito sa bandang Maguindanao del Sur. Ilang bahagi pa rin ng Panlambang hanggang dyan sa buong Sultan Kudarat at South Cotabato. Partly cloudy rin ang iiral sa hilaga ng Kidapawan sa Cotabato at ilang bahagi ng Davao del Sur, maging sa General Santos, hanggang dulo na ng Sarangani at Jose Abad Santos. Nalalabi ng Davao Region, partly cloudy dito sa mostly cloudy po tayo hanggang Davao del Norte. Kabilang na ang Compostela Valley po sa Davao de Oro.
Isolated lang din ang mga mahinat katamtamang pag-ulan. Pero generally, clear skies po tayo, maaraw at hot humid din na panahon. So generally, halos patuloy pa rin na magiging maaraw tayo sa maghapon. Iilan lamang ang magkakaroon ng kaulapan. At habang lumalapit po yung remnant o pinaka-remnant low nitong si Kaloy dito sa eastern part ng Visayas, although hindi ito nakikitaan na lalapit ito o maglalandfall, magdudulot siya ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa most of southeastern Luzon at eastern Visayas. So wala tayong masyadong masamang balita dyan kung sakaling umulan sa inyo dyan. At least pampawi din ng init dyan kung sakaling magkaroon tayo ng maulap na panahon sa bahagi ng Eastern Samar at Leyte at mga ilang kalat-kalat lang na pag-ulan. So diretso kita sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Itong C95W, kaninang madaling araw, totally inalis na po sa ating listahan ng tropical cyclone sector. Ibig sabihin ay naluso na po o na-dissolve na lang po itong C95W. Hindi rin niya nakayanan ang yung most of environmental steering na masyadong mainit yung temperatura. So halos yung mataas na medyo nagkakaroon ng mahinang upward low sa kanya, kaya na-dissolve na lamang po. Paglapit niya dito sa may bandang malapit sa Shuk or Yap, pagitan po. Bago siya tumawid ng Yap, naluso na lamang po kaninang madaling araw. Alas 2 yan sa aking tropical cyclone sector. Samantala, hindi na natin nire-report kasi sa Facebook page itong si Kaloy dahil kagabi lamang, huling report na po natin dahil inaasahan nga po natin sa loob ng 40-hour period ngayong araw ay magiging remnant low o low pressure area na lamang ito. At base sa aking tropical cyclone sector, isa na po itong low pressure area. Pero tropical depression pa rin ito kay Japan Meteorological Agency at Pag-asa dahil may 8-hour ahead pa po yung computation nila. So expected po na mauuna yung ating 1-minute average at as of 8 o'clock AM ay ang central air pressure na ito medyo thunderstormy na lamang at 1,007 hectopascals at sustained wind nito ay 37 km per hour at 48 km per hour ang kanyang bugso. So kumikilos pa rin to pa northwestward at nasa around 17 to 15 km per hour na lamang. Hindi na ito nag-update muna dahil huminto na po yung updating sa forecast ng ibang Joint Typhoon Weather Center dahil nga po remnant low na lamang po o remnant low na lamang po may tuturing sa kanila ito, low pressure area na. So ini-stop na po nila yung forecast. Malalaman ninyo yan base dito po yan sa ating monitoring. Yan. So, patuloy pa rin ang forecast niya under tropical depression daw, according dito. So, sinasabayan na lamang niya yung 1-minute average, yan, tropical depression, pero low pressure area na lamang po yan. Dahil kung titingnan niyo po dun sa pinaka-latest ng Joint Typhoon Weather Center, mula sa pagiging tropical cyclone, tropical depression niya, from current position niya kaninang alas 2 ng umaga, ng madaling araw, ay huminto na po yung latest forecast nila. Then, kasi expected na po, low pressure area na lamang yan on their forecast po. You know, starting ngayong 8 o'clock at mamayang, mamayang alas mga bandang 8 ng umaga, kinabukasan. Then, pagdating ng gabi ng kinabukasan po, low pressure area na lang daw siya. Yan. Oras natin sa Pilipinas, alas 8. Yan. Ganun din sa forecast ng 8 o'clock ng umaga bukas. So, yan po yung extended forecast nila. So kapag kaganyan, hindi nag-a-update yung data feed ng Joint Typhoon Weather Center, ibig sabihin lamang yan, mukhang in-stop na nila yung forecast. Ibig sabihin, totally, yung forecast nila hanggang bukas ay low pressure area na lamang po kapag kaganyan na yung real-time report nila. So sa huling combination forecast nila, yung kanilang extension forecast, yan, ito huling report nila, kagabi pa ito. 8 o'clock PM. So walang latest update itong itong huling report ni Joint Typhoon Weather Center. Sa ibang data natin na ginagamit ay kagabi pa ito. Walang latest update siya. So ibig sabihin lamang yan mga folks, huminto na po si Joint Typhoon Weather Center sa kanilang extended forecast. Yan lamang po ang makikita natin na lalabas. Yan, wala nang latest forecast, huminto na. So kahit tingnan nyo po sa pinaka-website, so since sinito na niya, pero mananatili pa rin monitoring tayo dahil yung circulation niya medyo pulido pa rin yung kanyang low level convection, medyo organized pa po kasi siya. So patuloy pa rin siyang kumikilos pahilagang kanluran. Then yung outer trough niya nagpapang-abot ngayon sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao na magbumunsod na maulap na himpapawirin at mga
isolated rain showers na rin ang aasahan. So medyo mabugso na rin ang hangin sa kanila kahit papano. Mula sa ating spaghetti host models o yung tropical cyclone intensity natin, makikita din natin dito ay nag-descend na rin yung forecast nila. Mula sa tropical depression within 24 hours and the next 24 hours ay low pressure area na rin ang indication nito. So, yung ating report sa Facebook page, sinabi na rin natin, wala na rin tayo nakikitaan kasi dito na magkakaroon ng patuloy na enhanced development at patuloy na yung descending ng kanyang circulation. Yan. So, below tropical depression na siya. So, expected magiging remnant low na lamang siya sa susunod na 24 oras. Although sa ating tropical cyclone sector, indicated as low pressure area na nga po siya at 37 kilometers an hour na lamang po. So, yung magiging best track ni Kaloy, ni Bagyong Kaloy, mula nung nabuo ito, starting itong nabuo, oras sa Pilipinas, 2 o'clock na madaling araw, May 6 po ito. Unang ma-detect as tropical depression category at 53.7 kilometers per hour po yan. And then pumasok po yan ng Philippine Area of Responsibility ayon sa data feed ng IVTRAX. Mga May 9 na po yan, oras sa Pilipinas, mga around bandang alas 5 daw ito ng hapon. Ayun, according dito. Yan, ayon sa IVTRAX ay pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility mga around 5 o'clock. So mga between 5 o'clock o 5:30 ng hapon ay pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility. So probably mga bandang alas 6 na yan, tuluyang nakapasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan. Ito kasi siya, yung huling positioning track niya, mga alas 5 na nasa sustained wind of 59.3 kilometers per hour under tropical depression. Nag-tropical storm siya starting. Nagsimula itong maging tropical storm. I-zoom in natin. Yan. Mula rito, nag-tropical storm siya starting May 6. Mga alas 8 ito ng umaga. Oras natin sa Pilipinas. Na nasa 64.8 kilometers per hour po yung kanyang maximum sustained wind. According dito po dun sa ating huling data ng IVTRAX. So, naging tropical storm po siya, May 6 po. Anong araw yon? Mga Wednesday. Last Wednesday po, naging tropical storm na po siya. Yan. May international name po siya na Hagupit. And then, pumasok po siya ng Philippine Area of Responsibility or humina po muli siya, naging tropical depression by May 9. So, May 9, mga Sabado po ito. Oras natin sa Pilipinas, mga alas 5 nga po ng hapon, which is bago ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility. So, mga around 6 o'clock siguro, o 5:30 to 6 o'clock, estimated pumasok na ito ng Philippine Area of Responsibility na naging tropical depression uli siya. So, bago ito umentra ng Philippine Area of Responsibility natin, noong Sabado ay humina muli ito at naging tropical depression. So ito na po yung huli niyang track. Ito yung pinaka-latest track niya kahapon. 8 o'clock ng umaga po yan oras sa Pilipinas. Ito yung huling best track mula sa data feed ng IVTRAX. So tropical depression. And then ngayon nga po ay tuloy-tuloy nga po ang paghina niya. At naging 37 kilometers per hour na lamang po ngayong araw ang kanyang maximum sustained wind. So yan po ang pinaka-complete detail po niya na papaano lumakas at agad ding humina itong si Kaloy o international name na Hagupit nang ito ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility nitong Sabado po ng umaga. Yan. Ng Sabado po ng bandang hapon, mga hapon o pagabi na. Around 6 o 5 to 6 p.m. po pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Ayon yan sa best track ng IVTRAX NOAA. So, yan po yung huling report natin para kay Hagupit at so far ay titingnan natin kung merong susunod ba kay Hagupit or Kaloy na panibagong low pressure area since nalusaw na nga po itong si 95W. Mula sa pinaka-West Pacific Basin natin for Tropical Cyclone Formation Prediction, wala namang nakikitaan tayo na panibagong developing na formation probability. Yung kanyang tropical cyclone convergence and divergence, ito yung pinaka-remnant na lamang ito ni 95W. So, less likely ay magiging isang active low pressure area talaga yan. Kaya nalusaw na lamang po.
And then sa hazard outlooks ay possible pa rin daw ha between May 13. Well, malamang ito ay C95W siguro kaya naka-indicate as 20% chance. Pero between May 20 daw hanggang May 26 posibleng merong sumunod kay 95W. Pero malayo din ang panggagalingan nito sa halos Mid-Pacific din. So tingnan po natin between May 20 siguro or mga third week, siguro mga next week. Sabi dito. So, siguro starting po ng weekend, sa darating na weekend and next week, tingnan natin kung mayroong susunod dito. Dahil meron daw 60% probability na may maaring sumunod na panibagong bagyo. Well, tingnan natin dahil hanggang dalawa ang posibleng bagyo nga po ang mabuo at pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Isa hanggang dalawang bagyo kasi ang naka-forecast po. So, tingnan natin mga folks ha. At so far, wala pa naman tayong nakikitaan dito sa ating mean sea level pressure na mayroong possible na susunod sa kanya. So, may isang linggo pa o mahigit 5 araw pa para malaman natin kung mayroong susunod. Sa ngayon, wala po tayong inaasahan na mayroong mabubuong susunod na low pressure area sa loob ng 3 hanggang 4 na araw mga folks. Wala po yan. So, sa strike probability, mahina lamang po. At least naglalaro 30%. Malamang yan yung remnant ni 95W. So wala po tayong in-expect hanggang 4 na araw na maaaring meron tayong panibagong mamomonitor. Siguro sa susunod na 4 na araw ay malalaman natin at mag-update po tayo mga folks kung merong susunod. Dahil maging sa mga computer models, wala namang nakikitaan tayo na susunod dito kay Kaloy. Yung remnant na lamang ni 95W makikitaan dito sa may bandang Chuk o Yap. Pero yung susunod dyan kay 95W sa ngayon ay malalaman panigurado natin by siguro by the next 4 days. Yan. Ganon din kay CMW. Wala po. So mukhang magre-remnant na lamang ito at malulusaw din this week itong si Kaloy po. Then wala na tayong nakikitaan na susunod so far. Malalaman natin yan in the next 4 days po. So within 4 days po mukhang wala tayong inaasahan na susunod kay Kaloy na panibagong active low pressure area. So sa ating real-time vegetation and drought since noong Biyernes hanggang Sabado, mga May 9, Sabado po ito. So May 9 ang huli nating data mula sa Japan. Makikita natin yung medyo mataas po yung average rainfall sa kanila this month. Ayun hanggang Zamboanga Peninsula. At least nagmo-moderate po yung average rainfall sa kanila. Madalas po kasing nagkakaroon ng pag-ulan sa kanila. Pero sa atin sa Luzon, talagang dry po talaga tayo o halos walang naging pag-ulan na yun. Mangilan-ngilan sa may bandang Ilocos Norte or bandang Mountain Province. Pero halos sa atin sa Metro Manila wala hanggang Central Luzon. Napakababa lamang yung average rainfall maging sa Bicol Region at Eastern Visayas. Pero yung drought pagdating sa Luzon, well, nangunguna po tayo sa Metro Manila. Kasama na ilang bahagi ng Calabarzon, Central Luzon at Pangasinan. Mayroon din sa Bangin, Tugigaraw at Santiago. Kaya grabe po ang ating alinsangan ngayon hanggang since nitong Sabado po. Tuloy-tuloy yan hanggang bahagi po ng Bicol Region. Medyo tumataas sa bandang Bicol Region, Masbate, ilang bahagi ng Panay Island at Negros Region. Medyo tumataas na rin yung drought dyan sa area na yan. Lalo na sa bandang Occidental Mindoro po. Grabe na rin ang taas ng drought. Buong Pilipinas pa rin na nakataas ang drought warning, yung early warning natin sa Pilipinas. So, pahirapan talaga magpatanim nito. Sana ay may sapat po na patubig po ha, dahil yung ating water reservoir ay very critical na rin po, lalo na si Angat Dam at Magat Dam po. Nireport na natin yan at patuloy pa rin ang pagbaba ng ating hydrological reserve ha. So, double check natin sa ating hydrological advisory. Grabe pa rin ang pagbaba at 179.78 meters na lamang mula sa pagiging 180.19. Sobrang baba na nito mula sa pinaka rule curve elevation of 185. So dapat ang pinaka highest reserve natin nasa 210 bago umapaw. Pero 185 very below na po tayo, 179.7 meters po yung water reserve. Sobrang critical na po talaga at makikita po natin ang reserve ni Magat Dam. Ayan. Tingnan natin maging si San Roque Dam. Grabe pa rin ang pagdaustos ni Angat Dam ha. Ito naman yung kay San Roque. Patuloy rin ang pagbaba ng mga water reserve nila. So ingat po at maging warning na po ito sa atin ha. At alam ko nag-declare na rin yung ating hydrological center na posibleng magkaroon tayo ng kakapusan sa tubig at maaaring magkaroon ng rotational cut-off sa mga supply ng tubig anytime. Sana mag-announce po yung ating hydrological center maging sa Maynilad
kung mayroon bang mawawalan ng tubig sa mga lugar, lalo na sa bandang Bulacan, madalas nawawalan ng tubig dyan sa Bulacan. Dito naman sa Metro Manila, may mawawalan din ba? Sana ay maaga po kayo makapag-anunsyo po. Dapat mayroon tayong report na may update tayo sa ating Nawasa. Dahil ang ating Magat Dam, Angat Dam, tsaka yung reserva natin sa San Roque ay patuloy pa rin ang pagbaba ng water reservoir. So very critical na po yung ating dam water level. Very critical na po tayo ha. At malaki pa rin ang konsumo niya at 0.41 meters po ang konsumo sa loob ng 24 oras po. So nasa 179.78 meters na lamang po. Sobrang baba na yan sa pinaka-average natin na 180.19 meters dapat. Or rule curve of 185. Sobrang baba na talaga nito. Halos mahigit 5 meters o halos magsi 6 meters na po ang nakukonsumo natin. Sa bagay, first week pa lamang tayo ng May, sana ay kaya pang i-sustain para pagpasok po ng tag-ulan ay makarecover kaagad yung ating mga dams po. Although mababa ang magiging average na ulan natin dahil nga po meron tayong umiiral na minor El Nino na. Samantala sa ulat lindol, mukhang meron tayong pagyanig mula nung kaninang madaling araw, mga 1:24 ng madaling araw. Pero minor lamang ito. So, tingnan natin sa data feed Box kung ano po yan, mga 1:24 AM. Yes, meron. Ayan, 1:23 dito. Naganap, 1:23 AM sa bandang northwest ng Burgos, Ilocos Norte. Magnitude 4.2 po ito na may lalim na 10 km. So, mababaw lamang kaya na-detect ng ating seismograph sa Caloocan kaninang madaling araw. Hindi naman siya ganun kataas dahil magnitude 4.2 lamang ang magnitude sustain nito. At nasa karagatan nito, so walang kakayahan nito na mag-provide ng mataas na vibration sa karagatan na magbubunsod po ng posibleng tsunami warning. So wala naman po. Yan o. So wala naman. Yan. Ito, ewan ko kung ano yung significance ito. Pailalim yung kanyang yung pinaka-radar sensor. So nagkaroon lang ng medyo ripple pero hindi naman nagkaroon ng most of critical na aabot sa pinaka-alert level. Tumaas lamang yung water level niya pero hindi naman nag-presume na tumaas ang sea level o para mag-warning for tsunami. Yan. So nag-indicate lang siya ng lagpas sa warning level pero mula kahapon ba ito, kagabi. Yan, tumaas siya, nag-warning siya, pero wala kaninang madaling araw, bumaba din kaagad ito. So, nag-below din kaagad siya sa pinaka-radar sensor. So, wala namang tsunami alert at mababa lamang yung lakas ng pagyanig nito sa karagatan mula sa data feed ni P-Box. So, kukunti pa lamang after nyan ng magnitude 4.2 sa bandang Ilocos Norte, wala namang sumunod sa kanya. So, diretso agad tayo sa ating earthquake historical data. Bilangin natin kung ilan na po yung total earthquakes natin for the month of May. Kung aabot na ba siya sa mahigit 300 o halos 500 kung bibilangin natin. Yan for historical earthquake data for the month of May 2026. Total earthquakes na ngayon natin is mga total of 325 earthquakes. 308 dito is magnitude 2.0 pataas, 15 sa magnitude 4 at nanatiling tag-iisang ating magnitude 5 at magnitude 6 na lindol. So, kukunti pa rin pero marami-rami na kaagad ng clustered earthquake dito sa bandang southeastern part ng Mindanao ha. So, maging alisto pa rin po tayo. Ganon din sa Eastern Samar region dahil meron tayong huling magnitude 6 na nai-record dyan sa bandang San Julian po. Sa bandang Cebu, bandang mga 44 around or siguro may mga 21 sa may bandang Eastern Samar pero mga 8 dito sa may bandang Bogo, kukunti naman. Pero sa bandang Batangas, paligid po ng Batangas at Lubang ay nasa 25 po ang bilang. So medyo marami-rami na rin kaagad pero mas marami pa rin sa may bandang Mindanao po yung clustered earthquakes. Although kukonti pero alisto po tayo dahil anytime pwedeng magkaroon na naman ng malakas na paghinig. Lalo na din sa may bandang Ilocos region. Dumadami na rin po ang clustered earthquake dyan na more than 58 clustered earthquakes. Lalo sa may paligid po ng Batanes Group of Island po. So alisto pa rin po tayo anytime mga folks. Medyo gumagalaw-galaw yung ating mga tectonic plates. Lalo na sa may bandang Albay nga po ay nag-alburuto yung Bulkang Mayon nga po. So, maaaring gumagalaw po yung ating mga subduction plates. At patuloy pa rin ang increased pressure sa ilalim. Pa-northwest ang pressure.
And then ino-oppose naman dito sa may bandang Eurasian zone. Yan. Kakaroon ng significant impact dito sa itaas at dito naman sa ibaba. Yan. At least may idea na tayo kung magkaroon ng biglaang malakas na pagyanig sa Pilipinas. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, May 11, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, May 11, 2026. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin naisama ngayong report sa ngayong tanghali since patuloy pa nito magiging maaraw at malinsangan maghapon ha. Very limited lang pa rin ang mga pag-ulan natin nitong maghapon. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading na ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.